Hello guys, mapagpalang araw sa atin. It's Weng again. So, kumusta po kayo? Ayan. Ayan, medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload dahil na-busy ako kasi nag-focus kasi ako sa Facebook ngayon guys. Ayan po. Ito po, ma-share ko lang itong bulaklak na ito. Bihira lamang ito makikita guys. Sa tabing-tabing dagat lang ito makikita. Yung pinakapuwitan niya may petals and then yung pinakagitna may puti, may pink at sa pinakaibabaw may yellow. Ayan po. No, so ito po guys, yan po maraming nagsilaglagan dito mga ganitong bulaklak guys. Ayan po, ang napakabango nitong bulaklak na ito guys. Ang mga hindi po nakakaalam, ito po ay yan po guys, ang ganda ng bulaklak niyan. Parang balbas lang ng pusa mga kaibigan. Ayan, mga kawing. Ayan po. So, sa mga hindi nakakaalam guys, ito po ay galing sa poison tree o poison fruit na kahoy guys or halaman. Ayan po yung mga bulaklak. Ang dami kasi magsiglaglagan kasi sila tuwing umaga yan. So, ayan po guys, ito po ay tinatawag na bituon tree or poison tree, no? So, yan po ang bulaklak niya guys sa taas. Ayan, pag naglaglag yan, taga umaga, no? Ayan, umaga yan maglagsag-laglagan yung bulaklak na. Ang bulaklak na ay napakagabango talaga guys. At siyempre kakaiba din yung bulaklak niya. So ito po ay pag malaglag yan, maging ano niyan siya, magiging bunga. Ayan po, maliit pa yung bunga. Ito pong tinatawag na poison tree or bituon or balubituon guys sa tawag. Yan po ang maging bunga niya guys. Oh. Yan po ang tinatawag na bituon tree or bituon fruit, no? Yan po ay nakakalason pero herbal po siya guys. Pangtapal po sa mga guwiter, pangtapal po sa mga bukol-bukol, mainam yan, ay napakaganda. Siyang tunay nga naman talaga. Yung mga dahon nito guys ay pwede pang tapal sa mga pilay-pilay. Ayan, maganda nito at saka sa bukol-bukol. Ayan. So yan pong prutas na ay bituon tree or bituon fruit. Yan po ha, poison fruit po. Kasi hindi po siya pwedeng kainin kasi nga ano lang siya, pang tapal lang po siya. Herbal siya guys pero hindi siya pwedeng kainin kundi pang tapal lang po sa mga problema sa mga guwiter. Yung pinakabuto niyan guys, pinagtapal sa mga may guwiter, pagdamagan hanggang sa lumiit yung inyong guwiter. Saan ba ito matatagpuan? Kaya dito lang naman sa matatagpuan sa tabi-tabing ilog. I mean tabi-tabing dagat pala, sorry. Sa tabi-tabing dagat guys, sa dagat, yan minsan tinatanim sila talaga dyan bilang pangkanlong guys sa mga cottages, parang ganun. And then yung iba, siyempre maganda naman talaga yan. Pahawig niya yung talisay na ano guys, na halaman ay kahoy din na kasing hugis lang din sila ng dahon ba, kasing lang, kasing pareho lang sila. Yan, ang dami dito guys, nagsiglaglagan. Ang bango nito guys, ang ganda talaga niya tingnan guys, kasing ganda ng sikat ng araw talaga itong bulaklak na ito guys. Ito pong tinatawag na bulaklak ng balubituon o bituon na herbal guys, bituon fruit, no, bituon seeds, yung panggamot sa bukol o sa guwiter. Ayan po mga kaibigan, ang ganda ng bulaklak at napakagabango guys. Pwede siyang gawing perfume itong bulaklak na ito guys dahil mabango talaga siya guys, no. Ayan po, nandito kami kasi sa dagat guys. Ayan po, at ito ay talagang nakakaagaw pansin talaga sa akin dahil napakadaming naglaglagan guys at napakabango talaga nitong bulaklak na ito guys. Ayan, yan oh, ginagawa ko pa siyang parang nakaupo lang diyan sa yung aking mga pamangkin. So yan po guys, no, sa hindi nakakaalam, ito po ay bulaklak ng bituon, no, na herbal. Yan po tumutubo lang sa mga tabi-tabing dagat. Ito po ay yung mga bulaklak ay pangsangkap din sa paggawa ng langis para pangpahid guys sa mga bukol at sa mga guwiter-guwiter. Ay siyang tunay nga naman talaga guys. So may share ko lang. Salamat sa panonood. Okay, bye.